Praise. Magandang umaga, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagsisimula ng ating pong gawain ngayong gabi. Tayo po ay magpasiyasat sa Panginoon at naisip po natin na magkaroon tayo ng pusong dalisay sa ating pong pag-awit sa pagsamba sa Diyos. Sige po, tayo po ay lumapit sa presence ng Lord ngayon sa gabi. Handa po ang ating pusong palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay magsilat na umawit at sumamba sa ating pong Diyos na buhay. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Salamat po sa ating mga ginagawa sa atin.
ni Lord na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Sa lahat po ng oras at sa bawat araw. Gawin namin namin kasama Lord at butihan lagi nila ang para sa amin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. And muli po ay magandang gabi po sa bawat isa. At para naman po sa pagbabahagi ng kabutihan ng Lord sa kanya pong buhay, yan, palakpakan po natin Brother Boy Adrian. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa mga kapatid. Pakasalamat na po ako na patuloy na tumagabay at tumakagabay ang aking dito sa aking buhay, dito sa lahat, sa araw-araw. Magamat ng mga sitwasyon na alam natin na
hindi lahat ng paglilingkod sa Diyos ay sabi nga, lagi nga sa maganda sitwasyon yung mga pagkakataon talagang sinusubok tayo ng ating katapatan. Hindi sa lahat ng tayo ba'y bibigyan po. No? Dahil nga ng lesson namin kagabi sa mga kalalaki yung medyo na naman dun na 1 to 10. Ang sagot ko talaga naman dun, yung 7 or 8. Dahil may times na talagang although na andun na lingkod, ayun din yung some times na hindi tanong ako sa kanya ka, ba't mo pinapay yung tulog, ba't mo ganito ka na may mga tanong na sir, alam ko namin sa banda ko yung tarot dahil para tumatag pala tayo, hindi tayo binigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin kaya, hindi sa lahat yung sitwasyon ko nga po, magsala, minsan may bibigyan, may hindi, yung mga pagkakataon na tulad ngayon, nakakuha na po ko sa kapitbahay namin na matayan na palilibing lang. Binigyan lang ako ng bot. Pinaniter, kaya may pang tapos yun lang po yung pinapasalamat ko sa kanya yung sa karagdagang tanong ibigay niya muli sa aking buhay na dalangin ko na kung panibagong buhay na ipagkakalit mo sa akin, matuloy ko pa rin magamit sa kanya. Hindi sa lahat yung ikatawang physical ko o spiritual. Talagang pagpuli pa rin magamit para sa kanya, hindi sa lahat. Papasalamat agad. Katulong ko rin sinasama sa panalangin. Para ang aking buhay, ang aking dalangin na po talaga yung may ayos lang yung sitwasyon ng aking paglagi sa pagtulog sa araw-araw, yung maayos yung bubong ko, yung financial na kailangan ko, yung mga lamang. Maraming salamat po, Kuya Boy, sa inyong pong pag-share ng kabutihan ng Lord sa inyong pong buhay. Ngayon naman po ay dako po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Palampakan po natin ang ating pong speaker, Brother Reynan Lazada. Hello po. Ayan, muli po ating lahat. Hello, hi. Ayan, hello. Check. Sounds check. Ayan. So, wala nga po yan ibang mga parents na pinasa Bulacan. Gawa nga po natin po bayan sa SBL JR sa po ay sinugod po sa hospital. So, bagamat sa po dapat yung nag-speak sa ating pong big salamat sa Panginoon din, sa kalakasan din, sa kanilang pong wisdom na kanya pong binibigay po para po sa atin. Amen. Tayo po ipapatuloy sa ating pong gawain. Tayo po yung magsitayo sa ating po munang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay nakasulat sa Lucas 14:25 hanggang 32. Isa pa po sa Lucas chapter 14 verse 25 hanggang 32. Ito po ay meron pong tema po na ang pagiging alagad. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at wali sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang hindi magpasta ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak ng magtayo ng tore, hindi ba siya huupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magastos niya upang matiyak na may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukuntsain lamang ng lahat ng makita niyo. Sabihin nila, ang taong ito na simulang magtayo, ngunit hindi naman na ipatapos. O sinong hari ng nagkapagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna maupo upang pag-aralang mabuti kung niya gamit ang 10,000 niyang kawal na
sumago pa sa kalaban ng may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay nagsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Last po, gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang hindi niya katalikuran ng lahat sa kanyang buhay. Puri po ang Diyos, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ay dakila at mabuti sa lahat ng pagkakataon, lahat oras sa aming buhay, Panginoon. Lord God, please sa aming pong pag-aaral na ito ay nawagay Sama, bigyan po ng karunungan at bukas na puso. Ako, aming pong manawa ang inyong pong mga salita. Ika Lord, sa gabi nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Hello, ayan. Para po muna sa ating panimula. Ang sabi po dito, ang maasahan daw pong alagad ay hindi lamang nakikinig. Dahil siya raw po ay isang tagapaglingkod na tapat, isang guro, mapagkakatiwalaan, at saksi na hindi po na titinag. Hindi rin po perpekto, pero siya ay palaging handang sumunod kahit mahirap sa kanya upang paglago at ng kanya pong pananampalataya. Alam niyo po ba yung pinagkaiba po ng salitang member at disciple? Pag po kasi sinabing member ng church, yung pong sila lamang po ay papasok, lalabas ng church, at pag-uwi ng bahay, wala na. Pag naman po sinabing disciple, yung pong sila po ay ginagamit na ng Lord, yung pong sila po talaga ay tagasunod na ng ating pong Panginoong Jesus. Alam niyo po ba na sa buhay po natin na di naman po dito sa ating issue kung gaano ka na katagal sa church. Yung pong point ko dito is kung gaano ka na kalalim sa iyong pananampalataya. Let's say, ang tagal mo ng Kristiyano, 20 years ka na sa church, pero hanggang ngayon, di ka pa rin marunong mag-pray. Meron bang gano'n sa atin dito? Nang tagal mo sa church, or hanggang ngayon, wala ka pa rin ministry. Ang tanong, paano ka lalago? Paano ka magiging, disciple na ating pong Panginoong Jesus? Di ba nga po, pag po sinabi po alagad, na dapat siya raw po ay, lumalago, lumalalim, at nagbubuma. Amen. Sa ating pong title po natin, sa ating pong midweek na ito po yung nakasulat po na ang tunay na alagad ni Jesus. Kung gusto mong maging tunay na alagad ni Kristo, ay meron ka na pong dapat gawin sa buhay natin. Number 1, gusto na Panginoong Jesus na wala siyang karibal. Verse 25 to 26, yung wala siyang kaagaw sa buhay mo. Kaya nga po na aming mentoring kahapon, sabi po doon na may mga bagay po talaga sa buhay natin na kaagaw natin po Panginoong Diyos, kaya po tayo lumalago. Number 1, oras. Ano pa raw po? Pamilya. Ano pa raw? Pera. Ano pa? Asawa. Minsan sila parang sila pinaging hadlang. Ay, huwag ka lang mapag-send of jet. Huwag ka ng church. Ayan. Next po. Ibig niyang sabihin na mas higit ang pagmamahal mo sa ibang bagay. Na dapat paglaanan mo ng mas higit na oras ang ating pong Panginoong Jesus. Ngayon, bakit po ito nasabi ng ating pong Panginoon? Kasi daw po, pwede na pong sagabal yung paglilingkod natin sa mga bagay-bagay sa ating pong mundo. Kung hindi pa na po sila Kristiyano, yung mga magulang natin, yung po ating mga kamag-anak, na dapat po silang din pong may dala sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi nga po, di ba, yung ating pong pamilya ay, sila nga po ay blessing. Ano pa po? Hanap buhay. Yun din po ay blessing. Ano pa po? Kalakasan. Yun din po ay blessing.
Pero kung doon na lamang po palagi umiikot ang mundo mo, tingin mo po ba ay ito po ba ay lalago? Example, mula Monday hanggang Sunday, wala ka nang ginawa kundi maghanap buhay. Wala ka ng time para magsimba. Ano pa po? Na parang buka na maghabong ka ng nasa TV or cellphone or ano pa ba? Di mo po ba ay ikaw po ba ay lalago? Kung gusto mo na pong maging alagad ng pong Panginoong Jesus, ay kailangan niyo po itakwil yung mga bagay pong ito na parang hindi mo pa kailangan talagang siya, itakwil na parang mag-set ka lang ng oras sa mga bagay-bagay po sa atin. Nung kailangan mo rin dalhin ang iyong pamilya na katulad na inyo pong pananampalataya. Ipakita mo rin sa kanila na love mo sila para rin po sila po ay makaranasin po ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa po, kung nais mong maging tunay na alagad ni Kristo, dapat raw po ay buo ang pasya mo. Sa ating pong verse 27. Tunay nga po diba sa ating pong paglilingkod na sabi nga po diba na itong araw po ay seryosong bagay na parang di po ito sa pong laro na kung ka lang napagod yung mag-church na nakapagod po kasi. Yes. Sumunod po tayo na kahit alam po natin mahirap yung ating pong paglilingkod. Yung nga pong tinutukoy doon pong pasanin ang ating sariling krus ay yun na pong pagsubok o yun na pong mga discouragement sa buhay po natin na kailangan din pong tanggapin ng mga bagay na pong ito ay itong araw po ay nakalaan para sa ating pong Panginoong Jesus. Pangatlo po, kung nais mong maging tunay na alagad ni Kristo Jesus, dapat hindi pong planuhin at pag-isipan yung ating pong ginagawa. Let's say, na parang sumaling mag-put up ng cellphone cell group. Siyempre, na parang yung pong na ibang mga bagay-bagay po sa ating pag po na mga gawain. Yung pong, let's say, yung time, yung panahon, yung mga schedule po natin. Yung bang talaga yung nakaset po lahat. Yung parang hindi ka lang basta-basta buburan sa pong cell group na parang wala lang. Kung tatayo ka ng tore, kailangan mo may sapat kang pera. Matapos lang ang iyong pinapatayo. Katulad din po ng isang tunay na alagad ni Kristo, dapat din po may sapat din po tayong pananampalataya at meron po tayong pananandigan sa buhay at harapin yung mga bagay po sa atin hanggang sa Kanya pong muling pagbabalik. Then pang-apat po, kung nais mong maging tunay na alagad, dapat mo na pong i-give up yung mga nakakasagabal sa buhay natin. Ito raw po yung mga bagay po sa atin na kung saan na po yung mga hindi ka lalago. At yung mga bagay po yung sample po natin, yung mga bisyo po natin, yung mga panghuhusga, panlalait o pagiging selfish or makasarili, na dapat yung pong itakwil po natin. So, sa atin po mga pangarin po na dapat po natin i-pursue or ipagpatuloy ang ating pong paglilingkod na wala po tayong karibal sa ating pong Panginoong Diyos. Yung nga po yung sabi sa Mateo 16:24 hanggang 25. At pag doon po ay ginawa natin, tayo na po ay magiging ng tunay din pong alagad na Panginoong Jesus. Then sa ating pong panghuli, bilang challenge po sa atin. Kaya sino po bang itanong sa inyo pong sarili na ako ba talaga ay naging tunay na alagad ng Panginoong Diyos? Kung hindi pa ay magsimula ka na ngayon sa Kanya pong biyaya. At ipasa mo rin sa iba yung mga bagay na sabihin po ipagpatuloy. Manindigan ka para sa Kanya at naging huwaran
sa kanya pong pananampalataya na hindi po tayo matitinag. Then kung tayo rin po ay handa na sa ating pong pagbabago at paglilingkod na meron pong katapatan hanggang sa kanya pong pagbabalik. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong mga salita. Tayo po muli ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong mga salita. Tunay Panginoon, na may mga bagay po talaga kami na kailangan po namin i-give up o i-surrender upang kami po ay magamit niyo po ng lubusan sa inyo pong ministry, Panginoon. Lord, nawa Panginoon ay kami nga po, Lord, ay makapag-set ng mga bagay sa aming buhay na kung saan kami po ay lalago, Panginoon. Lord God, yung mga bagay po na meron kami, mga Panginoon, ito ay aming magamit sa aming pong paglago, ng aming pong trabaho, pag-aaral, pamilya, pera, Panginoon. Lord, use them, Panginoon, sa aming pong paglago at hindi po ito maging hadlang sa aming pong buhay Kristiyano. Purihin ka, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa isang mabiyayang mensahe na ating pong napakinggan. Ngayon po ay dako po tayo sa paghahandog para po sa ating pong Panginoon. At tawagin ko po ang ating usher, Brother Ray Acosta. Nalayan natin yung ating mga handog. Panginoon, narito yung aming mga handog sa gabi nito. At naway Panginoon, magamit namin ito sa pagpalago ng iyong mga salita dito sa lugar na ito ng mundo. Panginoon, pagpalain mo yung aking mga kapatid na nagbigay. Ano man Panginoon na kanilang pinagkakitaan, ay pagpalain mo sila Panginoon sa kanilang mga hanap buhay, mga negosyo, pagpagin Panginoon ng mga bata pagbigay, mga estudyante. Maraming salamat po rin ako sa kapatid. Maraming kalangit sa mga Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po. Dako po tayo sa mga announcements, mga gawain po na mga naka-follow up. And IRM San Isidro po, patuloy po ito. Worship service every Sunday at 2 o'clock po ng hapon. Para naman po sa next Thursday po, midweek service and prayer meeting. Ang speaker po natin, Sister Mary Joy, worship leader, Sister Jasmine, usher, Sister Patricia, and testimony po ay Brother Albert. Para po sa Sunday service, speaker po, Pastor Renato Duran, presider, Brother Reynan, opening prayer, Brother Boy, worship leader niyo pong lingkod, tithes and offering, Brother Ray Losada, usher, Brother Ray Acosta, and para po sa flower sponsor ay ang Bourbon family. Life group mentoring, ang mga men's group po ay every Wednesday, 7 o'clock po ng gabi. Ang women's group naman po ay every Friday at 6 o'clock p.m. And Aita Community Mission po every Saturday, 8 a.m. po. May Kids Saturday class and adult worship service. And in-encourage po namin ang bawat isa na maging katuwang po sa mga pangangailangan po ng ating pong kids ministry. Naka-flash po sa screen ang GCash na maaari po natin pagsendan. At gawain naman po ng NCR1, CalCab, Team Rooted and Radiant Healthy Wellbeing, August 9, sa Sabado na po ito, 8 o'clock hanggang 11 a.m. po, IRM Malanday. Registration fee ay 50 pesos. Please wear your most comfortable sports attire. And sa gawain naman po ng Youth NCR District 1 Devoted, August 25, 9 a.m. hanggang 4:30 po ng hapon. Sa IRM Ministries Marikina, reg fee po ay 150 sa early bird and 175 po sa walk-in.
Ito naman po ay North Caravan. YWAP din po ito, national. On September 27, gaganapin po sa IRM Ministries Cathedral, Guyong, Santa Maria, Bulacan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Muli po tayo umawit sa ating pong Panginoon. Lahat ng papuri, pagluwalhati, para sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Benediction po. Manalangin po tayo. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya sa amin sa mga nakaraang araw. Salamat sa katugunan. Salamat sa buhay at kalakasan, sa kalusugan na patuloy po namin na-enjoy, Father God. Salamat din po sa inyo pong mga salita, sa mga kapatid na inyo pong ginamit sa gabi pong ito. Patuloy, Lord, na maging makapangyarihan, Panginoon, ang inyo pong mga salita sa aming mga buhay at patuloy niyong gamitin ang bawat isa sa amin sa pag-aaral nito, Panginoon, sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabi ito at patuloy ka po namin tinataas, pinaparangalan, sinasamba ninyo pong dakilang pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bless you and keep you. The Lord make His